di umano ay papalitan daw po itong si Senator Amy Marcos bilang Senate Foreign Relation Committee Chair, mga kababayan. O ibig sabihin, bilang chairman ng Senate Foreign Relation Committee, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Dahil ang pagkakaalam po natin dito, ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo. At dito malalaman nyo din yung tatlong senador na balak iwanan ang minority o yung Duterte Block. Ito, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, may tatlong senador na balak traidorin yung minority at balak iwanan yung minority, kaso naalantala lang. Kasi nga syempre, mga kababayan, alam naman natin na kung ano-ano ang nangyari diyan po sa Senado. At lingid sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino po natin na may tatlong senador na balak iwanan yung minority or yung Duterte Block diyan po sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. Tatanggalin si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit daw papalitan Senator Amy bilang chairperson ng komite? Yes, Shiggy, kinumpirma na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na papalitan bilang chairman ng Senate Committee on... Bawin-bawi ka na, Senator Ping, kay Amy Marcos, kasi hindi naman talaga nararapat yan bilang chairman ng Foreign Relation Committee, dahil nga kita nyo naman kung saan kumikiling etong si Senator Amy. Diba? Kita nyo naman kung ano yung kinikilingan ni Senator Amy Marcos. Alam nyo nga yung pinakamasakit pa dito, diba nung nagkaroon ng isang tawag dito, nung nagkaroon ng SEA Game ata yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Diba nung nanood yung mga senador or yung ibang mga senador nung laro ng basketball ata yun, mga kababayan, diba mayroong mga senador na nakasuot ng West Philippine Sea na t-shirt na kunyari idinidepensa at ipinaglalaban nila yung West Philippine Sea. Pero kalaunan, yung mga senador na may suot ng damit na yon, yun pa yung mga senador na hindi pumirma para kundinahin yung mga pahayag, mga kababayan, nito pong Chinese Embassy. Anyway, tuloy pa natin. On Foreign Relations, si Senator Amy Marcos. At ang dahilan ay dahil katulad daw ng Blue Ribbon Committee ay considered major committee itong Foreign Relations at reserved yan dapat, Shiggy, para sa mga miyembro ng mayorya. At kung matatandaan naman natin, hindi miyembro ng mayorya si Senator Amy, kundi minority block siya. So ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo, pero papalitan din yung mawawalang komite kay Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Constitutional Amendments. So ano ba yung komite na yan? Yan yung dumidinig ng mga issue kaugnay sa charter change at dapat kasi, mga kababayan, hindi siya inilagay doon. Dapat hindi na lang binigyan ng komite etong si Senator Amy, kasi mga kababayan, mahalaga yung ipapalit na komite sa kanya. Dahil nga alam naman po natin na umiinit ngayon yung usapin patungkol po sa charter change or dito po sa issue ng Chacha Economic Provision. Kasi nga, kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba nung pinag-uusapan yung impeachment ni Sara Duterte, bigla pong inibo ng Korte Suprema yung saligang batas patungkol po dito sa sinasabi ng impeachment, mga kababayan. Nung si Sara Duterte na yung nakasalang sa issue ng impeachment, biglang naibo yung konstitusyon, mga kababayan. So ngayon, eto, ituloy pa natin. Sa ngayon, ang may hawak niyan, si Senator Kiko Pangilinan. So, naabisuhan na rin daw ni Senator Amy kaugnay sa pagpapalit ng leadership sa komite na yan at inaasahan, Jiggy, na next week sa plenaryo ay mamanifest agad yan. Matatandaan din natin, for context, Jiggy, bagamat hindi ito yung sinabing dahilan pero nung nakaraang linggo, nagpasa ng resolusyon ang may napermado ng may 15 senador na kinukundina yung pagbabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials. At hindi pumirma dyan si Senator Amy Marcos. Chigi. At kaya nga hindi siya nararapat bilang chairman ng Senate Foreign Relation. Kasi nga unang-una, mga kababayan, hindi niya kayang panindigan ng Pilipinas. Kasi pagdating sa China, pag China po ang pinag-uusapan, tila iba ang nagiging sentimiento ni Senator Amy. Kaya hindi po siya nararapat sa Foreign Relation Committee. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Siya inalis, sa komite ay naghain din siya ng resolusyon. Ano ang nilalaman nito?
Nananawagan si Senator Amy Marcos Chigi na magtimpi yung ilan sa ating mga government officials doon sa pakikipagsagutan sa ilang mga opisyal ng Chinese Embassy at Foreign Ministry. Kaya inihain niya yung resolusyon na yan para igiit yung sinasabi niya na disiplina at professionalism. Bagamat ang paglilinaw dyan ni Senator Amy Marcos, hindi naman niya gustong busalan yung bibig ng mga government officials na gustong manindig. Ganun na rin yun, mga kababayan. Gusto rin ni Senator Amy na busalan talaga yung mga katulad ni Commodore J. Tariela na magsalita sa ginagawang pambubuli, mga kababayan, itong mga Chinese Coast Guard dyan po sa mga teritoryo po natin. Parang ganun na rin ang gustong sabihin ni Senator Amy. Para sa ating soberanya, gustong magsalita about sa West Philippine Sea. Pero yung mga statements daw kasi na mga ganyan, matatapang na statements, nakakaapekto sa ating bilateral relations sa ibang bansa. Baka mas Ito nga yung hindi ko maintindihan. Isipin niyo, mga kababayan, na ito yung hindi ko maintindihan. Sinasabi nila, pagdating po sa issue ng West Philippine Sea, tahimik sila sa usapin ng sovereignty, ng soberanya ng bansa. Ngayon, pagkadating kay Duterte, sinasabi nila na meron tayong soberanya. Kaya yung soberanya ng bansa natin ang dapat sinusunod natin. Na hindi dapat tayo nagpapadikta o nagpapakontrol sa mga dayuhan. Gumagana ang justice system natin dito sa Pilipinas. Pag si Digong ang pinag-uusapan. Pero kapag ka West Philippines ang pinag-uusapan, tahimik po sila. Hindi nila kayang protektahan yung soberanya ng bansa. Anyway, tuloy pa natin. mainam din daw na hayaan na lamang yung Department of Foreign Affairs na siyang mag-lead na lang dyan sa mga issue na yan, huwag nang dagdagan ng mga pang-iinsulto at mga pahayag na kawalan ng respeto, Jiggy. At may ano ang update dun sa panawagang ideklarang persona non grata yung ilang mga opisyal ng Chinese Embassy? Ang sinasabi ng DFA, sana gawing last resort, yung pagdeklara ng persona non grata sa kahit sinong diplomatic personnel, kabilang na dyan yung ambassador ng Chinese Embassy, dapat daw maging maingat sa pagdedesisyon nito. At mismo galing din kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, sinasabi niya mukhang malabo naman na magdeklara ng persona non grata sa kahit sinong taga-Chinese Embassy sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menelos Baños live mula sa TV5 Media Center. Ayan, so ituloy po natin yung usapin na yan. Dito pa sa nakita nating balita kasi sabi po dito, Senator Erwin Tulfo itinalagang chairman ng Committee on Foreign Relations at ito daw po si Amy Marcos out na. Diba, sa madalit salita, Erwin Tulfo in, Amy Marcos out. Dapat lang talagang si siya. Dumepensa si Senate President Tito Soto sa desisyong palitan si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Dapat naman talaga. Senator Amy Marcos out, Senator Erwin Tulfo in. Ganyan ang mangyayaring balasahan sa chairmanship sa Senate Committee on Foreign Relations. Paliwanag ni Senate Dapat, mga kababayan, yung chairmanship na hawak din ni Bato de la Rosa, tanggalin na si Bato doon. Diba, mga kababayan, kung meron mang hawak na chairmanship, eto pong si Bato de la Rosa, dapat tanggalin na rin po siya kasi unang-una hindi na naman po nagtatrabaho at hindi na naman po nagpapapasok, mga kababayan, kaya dapat lang talaga na tanggalin na sa kanya yung hawak niya na komite kung meron man. Anyway, tuloy pa natin. President Tito Soto, itinuturing na major committee ang foreign relations, kaya miyembro ng majority bloc ang dapat humawak nito. Matatanda ang napunta sa minorya ang senadora matapos ang rigodon sa Senado noong isang taon. Paglilinaw ni Soto, walang kinalaman ang desisyon sa hindi pagpirma ni Senator Amy sa ipinasang resolusyon ng Senado. Laban ito sa pambabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials. Dagdag pa ni Soto, dumarami na rin ang mga nakapending na importanteng treaties at agreements sa komite. Dahil dito, so ibig sabihin, kung dumarami yung mga nakapending, hindi nagtatrabaho si Senator Amy Marcos at hindi niya ginagampanan yung pagiging chairman niya ng foreign relation, mga kababayan. Kasi dumadami yung nakapending na trabaho eh. Ibig sabihin, hindi siya nagtatrabaho. Diba, mas nakafocus pa siya sa paninira sa presidente, mas nakafocus pa siya sa pagdepensa sa mga Duterte kaysa magtrabaho siya. Diba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin.
Napagdesisyonan nilang ibigay na ang Committee on Foreign Relations sa mayorya. Tama-tama, nung una kami nag-uusap-usap pa lang nung September. Even August before September, nag-uusap-usap kami. Si Senator Erwin Tulfo was already very interested in that. Hindi lang namin ginalaw muna kay Senator Marcos thinking that she might opt to jive with the majority as far as issue of foreign relations is concerned. Posibleng i-manifest na sa plenaryo sa Lunes ang pagpapalit ng chairmanship. Ibibigay Grabe, no? naman kay Senator Amy ang Committee on Constitutional Amendments na bibitawan ni Senator Kiko Pangilinan. Pero tugon daw ng senadora. Sabi niya, nung sinabi niya na pwedeng may open yung constitutional amendments, baka yun ang gusto niya. Hindi raw siya interesado ron. Oh, Kung ayaw raw ng senadora, Tama, Tito Sen. Huwag nyo ibigay kay Senator Amy Marcos yung constitutional amendments na komite. Kasi napakahalaga po niyan, lalo na pagka ang pinag-uusapan, yung pagbabago ng saligang batas, yung charter change, yung Chacha Economic Provision. Alam naman po talaga natin na may pagkadidisit yan. Natural na baka pagka dyan pa lang sa committee niya, na committee po niya na yan, pinag-usapan yon, baka wala nang mangyari. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung nagagalaw ang konstitusyon, much better na baguhin na. Kasi yung 1987 Constitution po talaga, marami na po talagang butas yun mga kababayan. Kaya dapat po talaga na baguhin na mga kababayan o panahon na, napapanahon na baguhin na, amyendahan na, para na sa ganun hindi na po tayo napapag-iwanan. Ano po kasi masyadong iwan na ang Pilipinas mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. mananatili ang komite kay Pangilinan. Sa tanong naman kung sakaling tanggapin ni Senator Amy ang Committee on Constitutional Amendments at isulong naman ang charter change, paano raw ito gagampanan ng senadora, gayon noon pa man ay anti-chacha siya? Diba? Sagot ni Diba? Soto. Mabuti na naayos. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang senadora, Diba mga kababayan, buti na lang ayaw niya, sabi ni Tito Sen. Kasi paano nga naman gagana yung Chacha Economic Provision kung noon pa lang tutol na po dyan si Amy Marcos. Dahil kung matatandaan nyo, diba sinasabi niya na si Romualdez daw ang nagpapasimuno niyang charter change na yan para manatili sa kapangyarihan niya mga yan. Ngayon mga kababayan, paano nga naman gagana yung usapin na yan kung si Amy Marcos mismo ang uupo doon bilang chairman ng constitutional amendment. Kaya dapat lang talaga tanggalan na siya ng chairmanship. Total naman, hindi naman siya nagtatrabaho. pero wala pa siyang tugon. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Merrimon Reyes. So ngayon, bukod pa po dyan sa pagkakasibak na yan ni Senator Amy Marcos mga kababayan, maliwanag din na mayroon pong aksidente na nasabi itong si Tito Sen na meron pong 3 senador na balak dapat umalis sa minority at gustong lumipat sa majority. So sino itong mga senador na ito mga kababayan? Sabi ni Arnold, bayaran daw. Wala na ba kayong ibang masasabi kung hindi puro bayaran? Baka nga ikaw pabayaran ko dyan. Diba mga kababayan? So anyway, eto. Meron pong 3 dapat na senador na balak nang umalis sa minority. Ibig sabihin, hindi na masaya sa minority mga kababayan dahil gusto nga lumipat sa majority nito po mga senador na ito. So ngayon, sino-sino itong mga ito? Ito, basahin natin. Itong balita galing po sa Abante, una sa balita. Sabi po dito, ito daw pong si Amy Marcos, Bongo at Robin Padilla, naudlot daw mga kababayan yung paglipat sa Senate majority. Ibig sabihin may balak na lumipat mga kababayan sa Senate majority itong 3 senador na ito at yung mga kasamahan po nila na miyembro ng yung iba miyembro pa ng Duterte Bloc gusto na po nilang iwanan. Diba? Kaso ang problema na udlot. So sabi dito, basahin po natin. Ibinunyag ni Senate President Vicente Tito Soto III ang naudlot na paglipat sa majority ng 3 senador mula daw po sa minority bloc. Ginawa ni Soto ang pagbubunyag kaugnay ng paliwanag nito kung bakit hindi agad nila inalis kay Senator Amy Marcos ang chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations noong pumalit siya sa liderato ng kapulungan. Sabi daw dito mga kababayan, inaasahan umano nila na lilipat si Marcos sa mayorya, bagamat wala aniyang opisyal na pahayag mula kay Marcos na iiwan nito ang minorya, naghihintay pa rin ang Senate majority. Nilinaw din ni Soto na walang kinalaman
ang hindi pagpirma ni Marcos sa Senate resolution kaya aalisin sa kanya ang chairmanship ng naturang komite. Sabi pa dito, nagpasya niya sila majority na mag-caucus na dapat nasa mayorya ang pamumuno or mamumuno ng Senate Committee on Foreign Relations na isa sa mahalagang komite at may mga nakabinbin na trabaho na kailangang aprubahan ng Senado, mga kababayan. Sabi pa dito, bukod kay Marcos, sinabi ni Soto na kasama sa inaasahan nilang lilipat sana sa mayorya sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla dahil daw po sa paninindigan bilang independyente ang Senado, mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga pro-Duterte vlogger, yung mga pro-Duterte senator, abay gustong lumipat sa majority, mga kababayan. At gusto na po nilang iwanan yung pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Alam nyo naman, mga kababayan, di ba, alam nyo naman si Alan Peter Cayetano, wala kang masasabing magiging totoong kakampi mo yan. Dahil alam nyo naman, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, kung saan siya nakikinabang, doon siya. Mga kababayan, yun po yung nakikita ko base po sa obserbasyon po natin bilang isang normal na mamamayang Pilipino. Kung saan may pakinabang, si Alan Peter Cayetano, doon siya mas pumapabor. At ngayon, mga kababayan, yung tatlong miyembro ng kanyang ng kanilang minority, gusto na pong umalis sa minority at gusto na pong lumipat sa majority kung saan ang namumuno naman ay eto pong si Tito Sen. So ibig sabihin, nagbabalak pala etong si Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos na iwanan na yung minority kung saan naando doon yung ibang mga miyembro ng Duterte Bloc. Di ba, mga kababayan? Anyway, kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po sa ibinulgar na yan ni Tito Sen, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Tingil po dyan na kung saan, bukod pala po sa pagsibak kay Senator Amy Marcos na i-announce po sa Lunes, maliwanag na ibinuking din ni Tito Sen yung tangkang paglipat nitong tatlong senador ng minority sa majority, mga kababayan.